Dumating na ang tamang panahon ng pag-alis mula sa pangit na kalagayan patungo sa isang maayos na pamumuhay. Pagod na ang mga tao sa pakikinig sa paulit-ulit na mensahe na kanilang napapakinggan dahil walang nangyayaring pagbabago sa buhay nila. Hanggang ngayon, mahirap at alipin pa rin sila. Narito ang isang mensaheng aakay sa iyo sa buhay na sagana sa lahat ng bagay. Ang pagiging tagapamahala ay katulad ng isang butil ng prutas na mayroong isang malaking puno na nakalagay sa loob niya. Lahat ng butil ay mayroong halamang naroon. Kaya mo bang salungatin yan? Kaya kung nasa iyong mga kamay ang isang butil, ibig sabihin na sa iyong mga kamay ang isang malaking puno. Totoo ito. Kaya lang, oo nga, nasa loob ng butil ang isang puno. Pero, para ito ay lumabas, yung puno na nasa loob ng butil ay kailangan niyang dumaan sa isang proseso. Dadaan siya sa proseso para siya ay maging isang puno, na kung saan, sa totoo, matagal na siyang puno. Kaya lang, hindi pa natin nakikita at hindi pa nagpapakita. Sa isang banda, ang bungang mangga ay matagal ng isang punong mangga. Kaya lang, ito ay nakakulong. Kaya upang ang bunga ng mangga ay maging isang punong mangga na kung saan yun talaga siya, kailangan niyang dumaan sa isang proseso. Ano ba yung proseso? Siyempre, dapat siyang mailagay sa lupa. Pangalawa, dapat siyang masikatan ng araw. Pangatlo, dapat siyang madiligan at iba pa. Ganoon din ang pamamahala. Ikaw ay pinanganak na likas na ang pagiging tagapamahala na nakalagay sa loob mo. At ito mga kaibigan ay nakatago sa loob mo. At ito ay may lalantad mo kung ikaw ay dumaan sa mga seminar na katulad nito. Mga panoorin, mga babasahin na may kinalaman sa pagiging tagapamahala. Kaya hindi ka kaagad-agad lulundag at sasabihing, tagapamahala na ako. Ang butil ng mangga, kapag naitanim sa lupa, ay hindi magiging isang malaking puno kinabukasan. Kailangang lampasan ng bagong sibol na puno o makapal na lupa para lumitaw siya. Kung minsan, kailangan mong makipaglaban sa mga sumasalungat upang ikaw ay lumantad. At pagkatapos nun, kailangan mo ng sikat ng araw. Ito ay mga katuruan na tutulong sa iyo upang matuklas mo ang iyong sarili. Kaya ang layunin ng mga katuruang ito ay para hubugin ang pagiging tagapamahala na matagal nang nasa iyo. Ang mensaheng ito ay magsisilbing pataba, magsisilbing pandilig. Ako ay nagbibigay ng magandang klima para sumibol ang pagiging tagapamahala na natutuo nandyan sa loob mo. Hindi ang lupa, hindi ang pataba, hindi ang sikat ng araw, hindi rin ang tubig ang gumawa sa puno. Ang mga ito ay mga kasangkapan lamang para may lantad ang nakatagong puno sa loob. Huwag kang magtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa nararanasan ang maging mahusay sa pamamahala. Alam niyo kung bakit? Ito ay bunga ng iyong matagal na paglalakbay sa isang kapaligirang nakakalason.
Pwede kang salungatin ng iyong guro sa paaralan. Ang iyong kultura ay mga sinungaling. Meron pang ilan sa inyo mismong mga magulang ay isang lason para sa iyong paglalantad. Pansinin ang nangyari kay Jose. Nung ibahagi niya ang kanyang pananaw o pangarap na nilagay ng Diyos sa kanyang loob, hindi lamang ang mga kapatid niya ang nagalit sa kanya, pati ang kanyang nanay at tatay. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan. Ang iyong mga kamag-anak, mga kaibigan, na matagal mong kasama ay maaaring sumalungat sa iyo. Kaya nga ako ay napakaingat sa paghahanap ng aking mga kasamahan, maging sa aklat na aking binabasa. Bakit? Dahil ayaw kong mapakain ng aking isip ng lason. Kapag nalaman mo kung ano ang nasa loob mo, magiging maingat ka na sa paglalagay ng mga kaisipan sa iyong isip. Matagal na tayong hindi nag-iingat mga kaibigan. Hindi tayo maingat sa ating mga kinakain na pangkaisipan. Sinumang pinakikinggan mo ay naglalagay ng abono sa iyo. At iyon ay maaaring isang radyo, leader ng inyong pamayanan, o kaibigan, o mga magulang, o pwede ring panoorin, o video. Ano man ang mga iyon, hinahadlangan ng mga iyon ang paglantad ng nakatagong tagapamahala sa loob mo. Iyan ang hamon. Tandaan po natin mga kaibigan, ikaw ay nilikha ng Diyos para mamahala sa isang lugar na tinatawag na kaloob o kakayahan. Ikaw ay inayos ng Diyos para maghatid ng isang kakayahan o kaloob sa iyong kapanahunan. Sa loob mo ay mayroong isang bagay na kailangan naming lahat. Walang sinumang tao nang dumating sa sanlibutan ito nang walang dalang kaloob. Wala. Ngayon babanggitin ko na naman sa inyo ang butil ng mangga. Ang butil ng mangga ay may mga ipinamimigay o kaloob na nasa loob niya. Ano ba ang ipinamimigay ng mangga? Ang puno ba na nasa kanya? Hindi. Kung hindi, yung mga bunga na nakabitin sa puno. At ang mga kaloob na yan ay nakatago sa loob ng binhi. Ang puno ay dapat may labas upang may labas ang mga bunga. At kayo ay mga puno. Ang inyong kaloob o kakayahan, yun ang inyong bunga. At ikaw ay pinanganak para maibigay mo sa amin ang mga bungang iyon. At ito pa mga kaibigan ang napakahalagang dapat ninyong malaman. Kung ikaw ay pupunta sa isang punong mangga na napakaraming bunga, pupunta ka ba doon para makita ang mismong punong mangga? Sobrang nakakapagtaka. Diba? Pinagsikapan ng puno na sa maraming mga taon ay may labas niya ang kanyang mga sanga at mga dahon. Dinadalhan niya ng mga sustansya na kailangan ng puno ng mangga at mga dahon. Pero pupunta kayo sa kanya, di ba? Hindi dahil mahalaga siya sa inyo. Kayo ay pumupunta sa kanya dahil may nakita kayong mas mahalaga kaysa sa puno. Ang bunga. Nakita ninyo? Kapag nailabas mo na ang iyong bunga sa daigdig na ito, hindi mo na hahanapin ang mga tao. Sa halip ay hahanapin ka at susundan ka ng mga tao. Kaya ang pagiging tagapamahala ay hindi pagkakaroon ng mga tauhan. Ito ay pagtuklas sa punong nasa loob mo. Tandaan mo, kapag natuklasan mo ang iyong kakayahan,
saka ka lang makakapagsabi na ikaw ay isang taong malaya. Bukod doon, wala kayong makikitang puno na magdadala ng kanilang bunga sa inyo. Kapag natuklasan mo ang iyong bunga, hindi mo na kailangang ialok ito. Iaalok niya ang kanyang sarili sa mga tao at hahanapin ka nila. Ako ay tutulong sa iyo habang ikaw ay nasa proseso ng pagtuklas at pagpapaunlad sa iyong sarili. Kung meron po kayong mensaheng gustong iparating, pumunta lamang po kayo sa Facebook at hanapin po si Mervin Ruigno. O kaya pwede kayong mag-text sa numerong 0993-8657-123. Maraming salamat po at pinagpala po kayo ng ating Panginoon.